Silipin naman natin ang mga naging kaganapan sa kasalukuyang ginanap na 2026 National Kickboxing Championship sa Tagaytay City. Para sa detalye, narrative reporter Paolo Salamatin. Nagtipon-tipon ang humigit kumulang 800 mga kickboxers mula sa 38 local government units o LGU para sa kasalukuyang ginaganap na 2026 National Kickboxing Championship sa Tagaytay Combat Center sa Tagaytay City. Ikalawang araw pa lamang ng kompetisyon pero kitang-kita na ang level ng bakbakan at hiyawan ng bawat taga-suporta at mga manonood. Ikinatuwa naman ng mga ilang partisipante ng kompetisyon ang pagsasagawa ng mga ganitong klaseng torneo para sa mga kabataan, gayon din para sa mga miyembro ng national team na nagsisilbing malaking hamon ito upang patunayan ang kanilang pwesto sa koponan. Number one is the exposure for the aspiring athletes kasi yun nga, hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na makalaro sa ganitong prestigious na event, lalo na sanction pa ito ng ating NSA, ng National Sports Association. Kaya napakalaking bagay not only on the aspiring athletes at sa mga susunod din. I-prove po sa kanila na hindi po sila nagkakamali na kinuha po nila ako na maging national team po. At sa future po is gusto ko pa pong mas i-prove na kaya ko po maging national team. Satisfied naman ang mga opisyal ng Samahang Kickboxing ng Pilipinas sa lumalagong National Kickboxing Championship kung saan ito ang pinakamaraming partisipante na lumahok ngayong taon sa nasabing torneo kumpara sa nakalipas na taon. As far as I'm concerned, this is the most successful national championships natin sa mga kickboxing ng Pilipinas. And ito naman natin sa registration, mga 1,000 plus. Kami na mismo nag-top off. And knowing the fact that the sport's really growing, we see that the talents are also improving. The new faces, maraming magagaling. Yung Philippine team natin dapat matapos na ngayon. Based on the past few years na nag-conduct tayo ng national championships, every year nakikita ko yung improvements ng ating athletes. So from nakikita ko yung development from a niche sport before ngayon nagiging mainstream na kickboxing here sa Pilipinas. Well, talaga, akin talaga nagugulat ako, no? Kasi last year nandito ko, although November yun, sabi 500 lang ang naka-attend. This time talagang actual head count is 700. At naputol pa yun kasi there would have been more than that, 1,000 plus, no? Medyo na-mention na sa akin, medyo kasi ang maraming mga hindi na napapadala at walang siya ng LGU, kaya maraming hindi nakasama. Galing sa Kambuanga, nag-pass lang sila pupunta dito. Kaya talagang nakikita mo sa dami ng tao dito, nakikita mo talagang kanilang passion for the sports. Kaya again, ako hats off sa congratulations sa mga kickboxing ng Pilipinas, headed by of course ating Senator Francis Tolentino. Ibinahagi naman ng isa sa mga tournament director ng nasabing torneo at coach ng national team na si Brian Olod na marami pang dapat abangan sa mga susunod na araw hanggang sa pagtatapos ng kompetisyon na tatagal hanggang ika-10 ng Mayo. Bukas po meron na po tayong gagawin. Actually, kanina po meron po tayong semifinals, pero bukas tuloy-tuloy po yung ating semifinals, especially sa tatami, point fighting, kick light, and of course ring sport. Sa ring sport, meron po tayong low kick and full contact. Magsisimula na rin po yung semifinals and finals po nila bukas. So, idaragdag po rin po natin yung ating musical form. Ginawa po kanina, pero bukas, meron po tayong gaganaping creative form. Ito po yung kung saan meron po tayong 3 or 4 na gold medal sa World Championship noong nakarang taon with our national team. So, we are looking for new talents with this national championship. Asahan na mas magiging intense pa ang bakbakan ngayong araw kung saan nakatakdang ganapin ang pagpapatuloy ng semifinals ng mga laban sa ring at tatami events. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.